Good morning. Yes. It's coffee time with God. Amen. Okay. Okay, ang reflection natin today, victory over the world. From John 16 verses 29 to 33. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. The disciples said to Jesus, "Now you are talking plainly and not in any figure of speech. Now we realize that you know everything and that you do not need to have anyone question you. Because of this, we believe that you came from God." Jesus answered them, "Do you believe now? Behold, the hour is coming and has arrived when each of you will be scattered to his own home, and you will leave me alone. But I am not alone, because the Father is with me. I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Okay, ang napili ko is conquered. Yan, yung reflection mo. Conquered because pag sinabing conquered, may victory. Wala namang victory. You have to conquer first before you have victory. And then pag may victory ka, syempre, at peace ka. Pag at peace ka, masaya ka. Ngayon, sinabi na ni Jesus lahat dito sa disciples niya, yung mga, naniwala na nga sila eh. Sinabi, ikaw pala, kaya alam no. So, sinabi na ni Jesus, kaya ako sinabi to kasi hindi mawawala sa niya. Hindi mawawala yung gulo dito sa mundo. Sinabi rin niya yon. Maganda yon na sinabi niya kasi para tayo, yung expectations natin, na meron talagang gulo pa rin dito sa mundong to. Pero ang hope dyan is mako-conquer natin to because that is God's promise to us if we follow Him and trust and believe in His word. Amen. Okay, so ang sinasabi mo, malaking bagay yung sinabi ni Jesus that I have conquered the world. Sinabi rin naman ng ating Panginoon na hindi mawawala yung gulo sa mundo. Sinabi niyang yon would have us the courage para harapin lahat yan because our Lord is with them. Okay? Ako naman, ang napili ko ay now you are talking plainly. Madalas kasi yung mga disciples ni Jesus, eto kasi nagsabi to, now you are talking plainly, yung disciples, di ba? Mm. Dahil ang ating Panginoon ay napakalalim ng mga sinasabi, napakahirap Mhm. intindihin.
So yun yung kanilang reklamo. Ba't hindi mo nalang diretsuhin at gawin mong malinaw yung iyong mensahe sa amin? Ito ang isang nabasa ko sa gospel niya. Parang sinasabi niya, kung yung aking sinasabi ay hindi ninyo maunawaan, darating ang time because yung relationship natin ay yung ating pagsasama ay naging mahaba rin, you will be able to understand lahat ng sinasabi ko. That means, kung malakas ang faith mo, sinabi ni Jesus noon, earlier, bago pa yan, kasi yun nga nirereklamo eh. Kung malakas ang faith mo, you will be able to receive the message clearly. Naniniwala na kami sa iyo. Now, do you believe? Sabi ni Jesus. Now, if you believe, you will be able to understand lahat ng aking mensahe sa inyo. Para ganun ang message niya. Okay? Okay, so yung sabi mo, ang pinili mo actually yung you are talking plainly. Masasabi ng disciples yon kasi nagkaroon sila ng mahabang relationship. Mm. But in spite of that relationship, tao pa rin sila. So, kaya sinasabi ni Jesus, di ba, before sinasabi niya, hindi ko pa to pwedeng sabihin sa iyo lahat, hindi pa kahit na mahaba na, kasi hindi pa siguro time. Yon. Now, nung time na talaga na kailangan ng sabihin, siyempre, yung relationship humaba pa rin. So, nagkaroon na ng faith yung mga disciples sa kay Jesus. Now, pagka may faith ka, dun lang magkakaroon ng trust sa'yo, no? Kay Jesus, yung mga disciples. Kaya nung ramdam na ni Lord na yung faith nila, okay na, may trust na sa kanila, that was the time na sinabi na niya completely kung ano yon. Kaya tinanggap na ng apostle. Saya sinabi na nila na na-receive nila yung message clearly. Kaya sinabi na rin nagsabi ka na rin na you plainly said it. Kasi no, kahit sabihin niya, hindi nila masasabi yun eh. Kasi wala pa silang trust kay God. So, yun yung intindi ko dun sa pagkasabi mo. Anyway, so yung ano naman, yung message naman dito, parang ang nakukuha ko lang, si Lord, laging may message sa atin, si God. Meron siyang laging message sa atin. Kaya lang, nasisira kasi inuunahan ng sarili nating message. Kaya yung sinasabi dito na hindi natin matanggap, no? Hindi natin maintindihan. Very plain, no? Yung pagkakasabi na ni God sa atin na, oh, wag mo yan gawin, no? Parang gano'n, no? Pero hindi, meron tayong gustong gawin eh. So, feeling natin, hindi natin siya maintindihan kasi gusto natin gawin yung gusto natin. So, kaya parang gustong iparating dito na we really have to trust the Lord, yung words niya. Kaya nga tayo laging nagbabasa dito ng nagre-reflect tayo kasi sinasabi ni Lord na kailangan magtiwala kayo sa akin. Yung relationship ko sa inyo sobra ang pagmamahal ni God sa atin na hindi tayo magdududa sa kahit anumang decision na pwede natin isipin o gawin kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. So lalong-lalo na yung belief na may life after death. Yun yung heaven. Yun. So, kasi pag yun na paniwalaan natin, magiging maganda yung takbo ng ano natin ng faith natin. Hindi ko sinasabing yung buhay kasi hindi mawawala yung trouble sa buhay natin, pero kung papaano mo tatanggapin yung hardships mo dito sa earth, magiging magaang. No? Kasi kaya magiging magaang kasi mayroon kang taong pinagkakatiwalaan na inaalalayan tayo habang nangyayari sa atin yung cross na kinaka-carry natin. Yan. Okay. Amen. Yeah. Dugtungan ko lang yung yung sinasabi mo na talagang darating ang time that we will be able to understand yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Pero alam mo, iniisip ko yung mga katuruan ng ating Panginoon na
talagang halos umalis na pati ang kanyang disciples sa kanya. Yan yung mga pagtuturo nung sa yung eat my flesh and drink my blood. Mahirap talaga intindihin yan. Yung resurrection, yung Holy Spirit, maraming mga sinasabi ang ating Panginoon na mahirap talaga intindihin. But because of the faith natin, tama ka rin, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, we will be able to understand it. Yun yung kanyang pangako. Now, para naman hindi masyadong mahirap para sa atin, pinadala nga niya yung Holy Spirit. Sa ngayon, para sa atin ngayon, noon talagang mahirap kasama nila ang ating Panginoon. Ang hirap intindihin. Eh, ngayon pa kaya na hindi natin kasama ang Panginoong Jesus. So, pinadala niya yung Holy Spirit so that tayo ay mabigyan ng kaliwanagan. So, yun ang gusto naman ng ating Panginoon for us na matanggap natin yung kanyang mensahe as He intends. Dahil tayo ay magiging masaya and our joy may be complete. Yeah. Yan. Sige. Example nun? Hindi ba sa atin, pagka yung sinabi ng Panginoon, magtiwala ka, no? Everything I allow in your life is for the good para sa inyong kabutihan. Ayan, kaya nga minsan pagka meron kang plano at nagugulo at merong sumisira sa ating mga plano, merong hindi nila maintindihan yung sinasabi natin, eh, that is part of the plan of God. So kung tayo ay naniniwala sa Kanya, na sinabi niya, everything will be for our good. At palagay ko, na-experience na natin yan, di ba? Ang plano natin, tagal na natin ni-reserve yung venue. Pagdating doon, binigyan tayo ng another venue dahil may gagamit, mas importante. So, payag lang tayo ng payag. Kung hindi ganun kasi ang ating puso, parang nadi-disappoint tayo. Masisiraan tayo ng loob. Pero if we accept everything because we believe that God has a good purpose, hindi tayo madidismaya. Hindi tayo madidisappoint. So we will always be joyful in the service that we are doing. Ang meron lang akong dagdag na na nakita ko yung ano ni Lord, yung strategy, para strategy. Kasi kinrate niya tayo, so alam niya na ang human, very weak, madaling matempt, at saka binigyan niya tayo ng free will. Now, if we have the free will, kasi gusto na, di ba, lagi namin yung sinabi na pag sinabi kong I love you, pag free will, totoong love kita. Kasi hindi ako robot. Yun yung gusto ni Lord, ano? Now, to test our faith, hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga madadaling obvious na, iinumin ko ba ito? Nakasulat, this is poison. Siyempre, hindi ko iinumin niya. Pero titignan ko, wow, sarap nito ah. So, magde-decide ka ngayon, matetempt ka. So, parang, like yung kay Jesus, biro mo, ang klase na binigay niya sa atin, mako-crucify siya. Ang dami namang pwedeng mangyari na hindi naman ganun. Pero yung ang lala, di ba? Ang lala, maniniwala ka ba? O hindi, di ba? So parang ang feeling ko, no, talagang yung faith natin kay God, yung totoong nagsasabing, Lord, I love you. Lord, I will follow you. Titest talaga yung faith natin. And our faith cannot be tested pag yung mga simple things. Talagang yung parang ang hirap mag-decide. Kaya parang pag alam natin yan, may point na tayo na, naku, faith talaga to, Lord, ito pipiliin ko. Parang kunyari, ito ba bibiling ko? O ito? Di ba? Parang ito gusto ko kaya lang ito mas mura, pero hindi ko gusto, kaya lang may mas matutulungan ako pag ano. O di, tinitingnan mo, mahirap kasi yung ayaw mo, yun yung pinipili mo, mahirap. Ngayon yung
kay God, meron siyang mga test na talagang ang pipiliin mo yung mahirap. No? So talagang yung faith natin, pagka naging ganun na, magta-trust na talaga tayo kay God. And then when we do that, nagiging simple na po. Madaling-madali na po sa atin. Yan. Alam mo yan ang ano, yan ang problema lagi. No, parang pag ano kaya to, gagawin ba natin o Oo, hindi? totoo. Pero pagka nag-decide ka that you will just accept kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin, hanapin mo yung parang ano ang naging bunga when I was able to accept kung ano yung ibinigay ng Panginoon, lalo na yung mga pagsubok. Pagka ibinigay niya, after that, I have to parang reflect or ponder ano bang nangyari that now I have accepted yung ibinigay na pagsubok. Masaya nga ako dahil nakapasa ako. But let's try to find out what God has given you. Kapalit nung iyong pagtitiwala sa Kanya. Yan. Importante Yes. yon. That will be the fruit. Kasi una-muna doon sa may faith ka. Tapos, dadating na yung feeling mo na lalabas na doon eh. At peace ka ba? Mm-mm. Meron ka bang doubt? May ano? Tapos nung pinili mo yung will ni Lord, doon na yun lalabas na, mararamdaman mo. So, pag dumating na naman yung ganong test, of course, marirealize mo yun na, nagawa ko yung ganon, gagawin ko ulit yung tama na yung Mm. para kay God. Di ba, nung minsan, anniversary natin the following day, morning yon. Nung gabi, tayo ay nung hapon, the day before nung anniversary ng PPAP, tayo ay pumunta ron at mag-aayos tayo. Naku, merong Gumagana. parang piyesta. May mga booth. Parang tingin natin, paano tayo makakapag-ayos na ganyan ang itsura nila. Tapos gabi raw matatapos. Wow, sabi ko, paano na yan? Pero, Na-test ka doon. di ba, na-test tayo. Pero, yung bandang hapon na parang siguro tinulungan dan tayo ni, ni Jesus eh. Parang anong-ano talaga tayo, worried talaga tayo, no? Pero tinanggap natin. Sabi natin, sige, ano na lang, tanggapin na natin na ganyan, bahala na bukas. Pero binigyan tayo ng idea, basta na lang lumitaw ang idea. Ano kaya't kausapin natin yung ano, na wag na nilang alisin yung kanilang dekorasyon, di ba? Tapos yung kanilang backdrop, pabaliktad na lang natin para maging plain. So, nung kinausap natin, ba nakakatuwa naman dahil sabi nila, sige bukas na lang namin ano yan, para babalikan na lang namin So, nagamit na. para ayusin. Yan. So, nung anniversary, eh, nung dumating yung mga bisita, di ba? Wow, ang ganda naman ang ating decoration. Sabi ko, wow, Lord, talagang alam mo Oo. ang mas mabuti. Correct. Kaya nga, Sa tingin ko, kung wala sila, hindi ba nung dumating, hindi naman ganun karami yung mag-aayos? Palagi ko hindi rin natin matatapos eh. Yun. So, God tsaka, knows ang what is isang good. lesson doon, kasi pag natuto na tayo mag-surrender kay God, lalong-lalo na, yung gawain sa simbahan, obviously kay God yun eh. Hindi naman atin yun, di ba? Pag kami mga abiryang ganyan, huwag mong unahan ng galit. Isipin mo, anong message ni Lord? Ba't kaya ito nangyayari? Siguro meron siyang magandang gagawin. So, hindi ka maiinis. Hindi ba? O tingnan mo yun nangyari. Kung nainis ka, o naano ka, nagalit ka, edi, for a while, nagka-point si Taning. Di ba? Kung pinabayaan mo, sige Lord, bahala ka na kung ano may pabili mo. May nagkaroon tuloy ng decoration. Tama-tama, piyesta rin naman. So, nagkaroon ngayon siya ng decoration. Yung araw na magde-decorate tayo, ini-imagine ko nga kung talagang wala yon, Walang hindi tayo decoration. matatapos. Malamang inabot pa ng Oo. madaling araw para gawin yon. So, ano no, parang napakahirap pala Yeah. ng mangyayari. Kaya So ako, God knows the best. ano talaga, yung akong realization ko talaga ngayon sa nagsiserve tayo. Siyempre, tao pa rin naman tayo, meron tayong konting hinanakit, pero parang sandali lang, tapos binabalikan mo, Lord, ano yung
ano yung purpose mo, sa iyo naman tong trabaho, Yeah. tulungan mo ako na maintindihan ko. Mm. So, ikaw, yung emotions mo, nagme-mellow down Yes. ka, hindi ka nagagalit. Yung galit mo parang nag-question, bakit? Tapos, sandali na, hindi yung parang Oh. sobrang galit mo na gusto mo na suntukin yung tao. Yeah. 'Di ba? So, kailangan talaga ng test of faith yan. So, Mm. yan. So, dapat isipin natin na gusto natin makapasa. Amen. Okay. Okay, Yes. See good you again morning. tomorrow in our coffee time with God.